Once again, Maverick got the highest score. Congratulations. Thank you, ma'am. Masyado mo na namang ginaling ang hayop ka. Paano naman kami mga hindi kasing talino mo? Wisit na to. Napaka-easy ng exam. Stock knowledge lang naman yun eh. Ay wow, sorry pre ha. Yung akin kasi na-stock yung knowledge sa dulo ng utak ko eh. Mag-aral ka kasi. Siguro mas gusto mo sa isang babae matalino, no? Siyempre, big deal sa akin yung grades ng future girlfriend ko. Ayoko sa bobo. Ang harsh mo naman, makabobo naman to. I'm just speaking facts, pre. If she can keep up with me, then hard pa sa ganun. I want someone who's smart. Yung may sense kausap. Yung nakakausap ko sa kahit na anong topics, mapa-academics man or random in life. May natitipuhan ka ba rito sa classroom? Wala. Bilis nun ah. Ayaw mo kay Frankie? Si Frankie? Di naman siya matalino eh. Di ba recently pinagyabang niya na may line of 7 siya? Kakahiya. Hoy, mabait siya maganda si Frankie, no? Pero hindi pa rin siya matalino. Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Malapit na raw si ma'am, kinakabahan ako. Feeling ko bagsak yung exam ko. Feeling ko bababa yung grade ko for this quarter. Dasalan mo kasi. Yabang, porket siya na naman yung highest. Ako lang to. Good afternoon, students. I finally have your exam papers. As usual, i-announce ko kung sino yung pinakamataas for my subject. But I've talked to my fellow faculty members at nalaman ko siya rin daw ang pinakamataas ngayong quarter sa subjects nila. Congratulations, Frankie. Ako po? May himala. May pag-asa pa ako, Maverick. Kung kaya ni Frankie, kaya ko rin. May himala. Nasaan na yun? Frankie. Maverick? Can I talk to you? Oo naman, basta ikaw. Anong gusto mong pag-usapan natin? This is your first time, right? First time saan? Nakausapin mo ako? Hindi. First time na maging highest ka sa exams? Oo, grabe, para ako nasa cloud. Hindi narinig ko yung sinabi ni ma'am. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Alam mo ba, Maverick, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Tapos, how did you do that? Huh? Paano ka naging highest ngayong quarter? How did you do that? Hindi kita maintindihan. Did you cheat? Ano? Ang weird kasi, last quarter you were bragging about your line of 7. Kung paano ka natawa kasi may 75 ka sa grade mo, tapos ngayon, ikaw nang highest exams natin? I don't understand. The only way for you to achieve that ay nag-cheat ka. So, did you cheat? Hindi. Pwede ka naman maging honest sa akin. Di ba gusto mo ko? I promise, hindi ko sasabihin. Hindi lang talaga ako naniniwala na biglang ganun ka. Or don't tell me, nag-cheat ka para mapansin kita. O eto na, napansin na kita. Ano ba pre? Huwag kang mangalam dito, Vance. Mangingialam ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko galing sa'yo. Bakit mo inaakusahan si Frankie na nag-cheat sa exam? Because she's capable of doing that. Ganyan takbo ng utak mo, ha? Nauntog ka ba o hindi mo lang matanggap na may mas mataas sa'yo? Kasi kung ganyan ka dahil sa pangalawa kong sinabi, tain na. Sarap mo sapakin. Di ka ba nawaweirdohan, Vance? Hindi! Nag-aral siya, nagsipag siya, kaya siya yung highest. Ganun ba kababa tingin mo sa aming mga slow learners, Maverick? Ano? Kapag kayo mataas ang score, congratulations. Pero kapag kami may mataas na score, nag-cheat agad? Ganun ba kami kabobo sa paningin mo? You misunderstood my point. Hindi ba pwedeng iba-iba lang talaga yung learning capacity nating lahat? Matalino ka, masipag ka, ginagamit mo yung stock knowledge mo. Pero, sorry Ako kasi kailangan ko pang ulit-ulitin yung mga binabasa ko para magets ko yun. Kailangan may mag-explain pa sa akin kung ano yung inaaral ko. Hindi ako katulad mo, pero malinis yung konsensya ko, Maverick. Nag-aral ako na mabuti, kaya siguro deserve ko naman yung nakuha kong recognition, diba? Hindi ikaw yung tipong marunong pumalakpak para sa ibang tao. Kung may girlfriend ka ngayon, at mas nataasan ka niya kahit saan, I doubt magtatagal kayo. Kasi ako pa nga lang na hindi matalino sa paningin mo na nataasan ka, ganito na agad yung reaction mo. Ano pa kaya sa future girlfriend mo? I suggest wag ka na mag-girlfriend. Nakakatakot kang jawain eh. Tsaka nga pala, kaya ko na mag-focus sa pag-aaral ko. Alam ko na rin kung ano yung mga study habits ko. Salamat sa'yo, pero paano ba yan, Maverick? Baka mas lalo kitang mataasan yan. Mas lalo ka mag-frustrate sa akin. Hintay, Frankie! Slay ka ron! Slay! Bakit ka nakaupo? Higa ka muna, Kara. Hi, Dennis.
Hindi, tatawagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay na okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko eh. Hanggang ngayon? Ano ka ba? Wala naman akong sakit. Sino hindi mag-aalala eh? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puya tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit. I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? Yeah. My parents are separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ko. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mo pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinda kita sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. O hindi pa tayo, ah. Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Visit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-hospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And? They were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt. But I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, ako. Baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Di ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita. Yes, miss. Nakidnap po yung kapatid ko. Upo ka muna. Tumawag po sila sa akin kagabi. Hello?
Hawak namin kapatid mo. Ha? 50,000. Isasauli namin siya sa inyo. Siyempre nagpanik po ako. Binigay ko kaagad yung 50,000 na hinihingi nila pero hindi pa rin po nila sinauli yung kapatid ko. Tapos, ano nangyari? Sabi niya isasauli niyo na yung kapatid ko. Di ba nagbigay na ako ng pera? Oh, balikin niyo yung kapatid ko. Nasaan na yung kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ang ingay! Eh di pinakain muna namin siya ng mga ipis. Nasa yung litrato? Nandito po sa phone ko. Ayan po. Miss, wala naman. Basta nag-send sila ng picture na may 2 ipis sa bibig ng kapatid ko tapos umiiyak po siya. Please, tulungan niyo na po ako. Tulungan niyo na po yung kapatid ko. Tutulungan ka namin. Tapos sinulat ko po yung pinagsendan ko ng pera. Ito po yung bangko nila. Dito po ako nag-send. Action na agad namin. Tumawag ba sila ulit? Opo, tumawag po ulit sila. Ano sabi? Dagdagan mo yung 50,000. Gusto namin, 500,000. Saan po ako kukuha noon? Tanga, edi sa mga magulang mo. Nasa probinsya po kasi sila. Please, isauli niyo na po yung kapatid ko. Gusto mo bang patayin namin to, ha? Wag po! Wag po! Leah! My sister screamed. Okay? Sumigaw siya. Tapos parang yung sigaw niya, sobra siya nasasaktan, ganon. Tapos nag-send ulit sila ng photo. May sugat sa binti si Leah. Hiniwa nila yung binti ni Leah. The photo? Ito po. Nasaan na? Nandito lang po yun. Sinave ko yun. Wait lang po. Miss, Wait. Di pa po ako tapos. alam mo ba nagtangka tumakas yung kapatid mo? Po? Napakabilis niyang tumakbo, napagod kami, pero tatanga-tanga nga lang. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Eh di binali namin yung isang paa niya. Sinigurado namin na hindi na siya makakalakad ng maayos kahit kailan. Binali nila yung paa ni Leah. Batang-bata ko yung kapatid ko, binali nila yung paa niya. Feeling ko mababaliw na ako. Please, iligtas niyo po kapatid ko. Iligtas niyo po siya. Aliyah! Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Sumama ka na kay tita, sige na, susunod ako sa kotse. Ayoko pa umuwi. Kasi yung kapatid ko, hindi pa siya nakahanap. Nakidnap kasi yung kapatid ko. Okay? Kailangan natin siyang iligtas. Ligtas na siya, okay? Nasa bahay na siya. Talaga? Pero baka may ipis. Baka may ipis sa bahay. Ayoko umuwi. Malinis na yung bahay, Aliyah. Sige na, sumama ka na kay tita. Okay. Okay. Pagpasensyahan niyo na po, sir, Sino po? ako po si Lane, pinsan po ka ni Aliyah, tapos yung kanina tita po namin. Tama ba yung narinig ko? Ligtas na yung kapatid niya? Actually, wala naman po kasi talaga na-kidnap. Ano? She was telling her story. Sabi niya po si Leah yung na-kidnap, di ba? That's her nickname nung bata pa po siya. Siya po yung batang babaeng na-kidnap. Kaya kung mapapansin niyo po, pilay po siya maglakad. Binali po yung isang paa niya nung nagtangka siyang tumakas nung bata siya. Meron din po siya malaking peklat sa binti niya dahil hiniwa siya ron at ginawang panakot sa parents niya. Bukod po ron, pinakain din siya ng mga ipis kaya ayaw niya sa insektong yun. Nalocate naman yung mga kidnappers tapos nabalik yung perang binigay ng family namin pero yung trauma binigay nila kay Aliyah. Sobrang lala na hanggang ngayon dala-dala pa rin po niya. Pagpasensyahan niyo na po Sinubukan naman namin siyang ipagamot pero bumabalik pa rin siya sa dati. Kapag nangyari po ulit to, hayaan niyo lang po siyang magkwento tapos tawagan niyo po agad kami Sige. Sige po, mauuna na po ako. Pasensya na ulit.